So for this video, isi-set up natin ang ating database and then run a migration command. I-open natin ang ating project sa VS Code, yung ating Laravel project. So double check the path na lang and then open natin sa VS Code. Ang una natin kailangan i-modify na file is the env file, okay, na may kinalaman dun sa database credentials natin. Navigate lang ninyo sa inyong Explorer navigation dun sa VS Code and then look for the .env file. And then dito sa part na to, makikita natin na by default, ang database connection natin is set into SQLite and then naka-comment yung ibang credentials. So, isi-set natin siya into MySQL and then papalitan natin yung database name and then the host, the port, the username, and the password is as is na muna for this demonstration. So, uncomment lang natin and then palitan natin ng MySQL and then yung Laravel database, pwede natin palitan ng database name as long as dapat lahat is naka lowercase and then walang space. So, copy ko ito and then paste ko dito. And then, after that, kapag okay na yan, na-change na natin yung credentials, pwede na nating i-run yung command na php artisan migrate sa ating terminal. So, dahil may kinalaman ito sa backend, lahat ng ating mga command na i-execute is dito sa terminal ng Laravel. So, paste lang natin and then enter natin. So, tatanungin niya tayo if hindi pa available yung database natin. Tatanungin niya tayo kung gagawin ba natin o hindi. Of course, yes. And then, automatic, lahat ng mga by default migration files kay Laravel is mag-execute. So, itong tatlong migration files na yan is makikita natin dito sa database migrations. Yan. Silang tatlo yung nag-execute. So, once done, kapag successful yung creation o yung migration natin, pwede na natin ngayon check sa ating database kung talaga bang naka-8 yung mga tables. So, navigate tayo kay Laravel and then click natin yung database. Kung ganito yung inyong nakikita, so kailangan lang nating mag-add ng session. And then ilagay natin halimbawa is yung ating pangalan. Yan. And then dito sa part na to, piliin natin ano yung database na gagamitin natin for this session. So for this demonstration, ito yung ginawa natin kanina during the migration. So siya na lang yung i-select natin and then click lang natin yung open. And then may dialog na lalabas, just yes. And then ito na yung makikita natin. So makikita natin yung name ng ating database and then yung mga default tables na naka-8 during our migration. So kapag ganito yung nakita ninyo, ibig sabihin is tama yung ating process na ginawa.